Welcome sa channel na to. Please be reminded na general reading ito. So, pwedeng mag-resonate sa inyo itong magiging reading. Pwede rin hindi. At pwede rin na mag-resonate sa someone na malapit sa inyo. O kakilala nyo mismo. So, tingnan natin kung ano mapipick up natin dito sa mga cards na energy. So, pay attention sa details para masabi nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, o para sa kakilala nyo. Well, base dito, may boundaries tayo. Broken. Family. Pag ganitong may boundaries, broken family, di separation. Separation reading to. Probably pamilyado yung bida natin, or buntis pa lang yung babae. Alin man sa dalawa. Pero isa lang ang direksyon. Separated. Separated na sila. Separated ng mga bida natin. O separation reading na ito. So, ano pang masasabi dito? Probably kasal. O, may clue na tayo, kasal. So, ito may someone na nag-chase ng thrill. Probably may kinalaman to sa mask. So, pag nakita natin itong pretending mask, exaggeration, bluff, ito yung card ng panlidin lang. So, may nangyari sigurong dishonesty, betrayal, lying, cheating. So, may someone na nagwe-wear ng mask. Ibig sabihin, hindi nagsasabi ng totoo. Mapandin lang, sinungaling. So, yan siguro yung naging reason kung bakit nagkahiwalay. O pwedeng may kinalaman din sa addiction. So, maraming pwedeng case ng addiction. Addiction sa sugal, bisyo, substance abuse, or baka nga mapusok kasi nag-chase siya dito ng thrill. Ibig sabihin mala daredevil. Pag ganon, hindi niya iniisip yung magiging consequence ng action niya. Gusto lang niyang magpakasaya-saya nang hindi man lang inisip yung kahinatnan ng action niya ba. So, in short, may pagka-immature. So, yun ang gusto niya. Excitement, chasing thrills, excitement at good time, ecstasy. Yun nga lang, di pa natin masabi kung sino yung may energy na to. Kung ito ba yung masculine o feminine energy. Pero tignan pa natin ng ibang detalye. Well, meron tayo dito: peace, balance, harmony, friendship, lasting, forbidden, non-committal, sexual energy, possibilities, ito, free-spirited, adventure, risk. So, sa case na to, may someone na
na fall in love sa friend niya. May friendship kasi dito eh. Lasting friend, risk, adventure. So yun, kumbaga nagkakaroon na tayo ng detalye dito na nagkaroon ng third party at ang possible third party ay friend. Hindi ko nga lang masabi kung sinong friend ba nung masculine energy o feminine energy, pero since mahaba yung term na masculine energy, feminine energy, paikliin natin, okay, kasi masyadong mahaba, bigkasin. So si masculine energy si A at si feminine energy si B. Okay, yun nga lang, di pa natin masabi kung sino si A at si B. Pero malaki ang chance na yung nag-cheat ay yung ipinalit niya dun sa asawa niya ay kaibigan. May friend dun eh. So kaibigan nung A o nung B, hindi pa natin masabi. Oh, ayan na, third party na. Karoon na talaga ng third party dito. Clinging, holding on, obsessing, spying, influences, attachments, third parties, peers, hot fog or hard fog, mixed signals, blocked emotions, messed up. Well, ang dating kasi dito yung niloko. Siya yung nag-hold on pa dito, oh. Attached pa rin siya dun sa partner niya, although nagkaroon ng third party. Ito yung feeling niya, messed up, magulo. Kasi nga, alam niya sa sarili niya, mali na to dahil niloko nga siya eh. Tapos mahal niya pa. At tawag dito, parang nawalan na siya ng self-respect dito in a way na mas inuuna niya pa yung feelings niya para dun sa nagloko sa kanya o yung cheater kaysa sa sarili niyang emotion. So in short, kahit nagkaroon ng iba, yung partner niya mahal niya pa rin. Okay, yun na yung short description or explanation dito. Wala pa kasing lumalabas na energy eh. Kaya di natin, ito na, may energy na. Kaya nga sabi ko kanina, wala pa lumalabas na energy kaya hindi pa natin masabi kung sino yung nagloko at hindi. Pero ngayon may energy na tayo. Ito na, divine feminine. Yin, feminine energy. Sabi dito, distracted, sidetracked, change, delays, trapped, stuck, tied down, captive. So obviously, yung distracted dito at feeling trapped ay ito. Si feminine energy. So si feminine energy si B, di ba? Kasi sabi ko nga kanina si masculine energy si A. Kasi para maikling term na lang. Si masculine energy si A at si feminine energy si B. So siya yung distracted dito at feeling trapped. So in short, siya yung niloko. So si A yung nag-cheat. So again, pamilyado sila or kasal. Pwede rin naman na kung di man ganun, buntis pa lang si B. Tapos naghiwalay na agad. So case to case basis. Anyways, patuloy pa tayo.
Well, may memories tayo. Reminiscing, dwelling, bittersweet, apology, forgiveness, return, sorry, beginnings. Try again, new direction, start over. Well, tingin ko ito na yung ano natin. Future outcome. Kasi si A to. Tingin ko si A to. O si masculine energy. Siya yung magdudwell on the past. At mag-reminisce ng memories nila together ni B. Ngayon, dahil nga maalala niya yung mga magagandang nakaraan, doon niya ma-feel yung guilt at regret sa nangyaring cheating na ginawa niya. Na parang magiging somewhat conscientious siya sa nagawa niyang pagkakamali. Kaya ayan, gusto niya mag-apologize, humingi ng forgiveness, gusto niya mag-sorry at bumalik, return. Ngayon, may beginnings tayo. Try again, new direction, start over. So, ito ang gusto niyang mangyari. Na magsimula sila ulit, all over again, in short. So, since timeless ang reading na to, maglalagay tayo ng time card para may idea tayo kung kailan to mangyayari. Wait lang. Eto. Pero bago tayo focus sa time card, dito muna tayo. Ano pa yung ibang mensahe ba ni A kay B? Okay? Yung mga hidden secrets niya na hindi niya masabi. Dito muna tayo. Eto. Sabi, I cannot support your actions. It's too much for me to deal with. So, ang dating sa akin, nung sila pa, ito yung naramdaman niya. May mga bagay-bagay na hindi sila magkasundo. Na parang nahirapan siya makibagay kay B. Kaya siguro siya nag-cheat, who knows. Pero mukhang marami silang di napagkakasunduan nung sila pa. Or di sila compatible that time. Palagi silang nag-aaway. Kaya yan. Sabi niya, I cannot support your actions. It's too much for me to deal with. Pero ang dating kasi overall, mukhang ayaw niya makibagay. Ayaw niyang ayaw niya makibagay or makisama, in short, kay B. Kasi kung mahal mo yung tao, susuportahan mo kung anong gusto niya, di ba? Parang wala siyang support di ba? Siya na mismo nagsabi, I cannot support your actions. It's too much for me to deal with. So sabi dito, rejecting you was protecting myself. I was being selfish. So malaki ang chance na siya yung nakipag-break. Siya na ngayon nag-cheat. Siya pa yung nakipag-break sa senaryong to. Or siya talaga yung literal na nag-reject in a way na nagloko. So whether si A or si B yung nakipag-break, pero yung rejecting kasi dito, ang dating siya yung unang nag-cause ng pain.
siya yung unang nagloko or yun nga, nakapanakit. Kasi daw, yun daw yung way niya para protektahan ng sarili dahil selfish siya. So, sabi, I cannot give you what you want or deserve, I'm sorry. Ito yung dati, ha? Nung bago sila mag-break. Yan yung feelings niya. Cannot give you what you want or deserve, I'm sorry. Ito yung nangyari. Hindi daw niya mabigay yung gusto noong babae. Yung gusto at pangangailangan ng babae. Sorry. Dati yon. Okay? Ito yung mga nangyari in the past. Bago sila mag-break. Or, yan siguro yung na-feel niya. Kaya siya nakipag-break. Or, nag-cheat. Pero again, ito yung in the past na feelings na hindi alam ni B. Na nararamdaman ni A para sa kanya. Pero again, since may future outcome na tayo dito, magiging somewhat consensus siya dito at mag-apologize at gusto niyang mag-try again. So, yung new direction in a way na kalimutan ng nakaraan, ito with ang mga pagkakamali, itong start over, di yun na yun, new beginnings, magsimula ulit panibagong yugto ng buhay. Anyways, dito na tayo sa time frame na sinasabi ko. So, kailan kaya yung possibility ng apology? Within a couple of days. So, saglitan lang yan, oh. So, yung iba sa inyo ay saglitan lang. Within a couple of days. Ito in August. So, kung mapanood to ng August din kasi, anong araw ba ngayon? August 12 ngayon, 2025. So, who knows, baka ngayong August din. Pero again, timeless ang reading na to. So, regardless kung kailan nyo napanood tong video na to, edi August daw. Yung possibility ay within a couple of days. O, saglitan lang. Ito, August. At ang huli ay October. So, alin man dyan yung possibility. Kung kailan mangyayari yung reconciliation. Ngayon, maglagay na rin tayo ng mga prediction. Okay? So, regardless kung sino kayo sa kwento na to, kung kayo ba si A or si B, ito ang prediction. Okay? Para sa tatamaan ng reading na to. O, bida na lang. O, so, para sa bida. So, again, regardless kung siya si A or si B, ito yung prediction. Prediction sa bida natin. Trumpet. Teka, ayusin ko lang itong mga ginamit kong deck kasi masikip eh. Wait lang. So, dito meron tayo ulit trumpet at rope. Kasi itong rope natin ay trumpet muna.
Itong trumpet usually ay may kinalaman sa awakening. Ngayon, may rope tayo. So, para siyang may kinalaman sa attachment, commitment, na para bang natali sila sa sitwasyon like contract. The awakening ng connection ay posible. So, yun na nga siguro yung pag-apologize nung cheater o nung si A kay B. Pero tingin ko, since lumabas na to at ito, binibigyan tayo ng idea na mukhang nagbago na for good o for the better si A kay B. Kasi may awakening tayo eh. Awakening ng connection, attachment, bonding. Mukhang mabuti naman ang intention niya kung magbabalik siya. Dagdagan pa natin. Oh, may rat tayo. Teka. Ribbon. Kasi ang alam ko yung rat, traitor. Pero maganda na nandito tong ribbon. Kasi ang alam ko yung ribbon may kinalaman sa celebration. So, paano yan? O symbol ng hope. Ibig sabihin, yung cheater yung naging traitor, diba? So, malaki nga ang chance na magbago na siya this time. Si A. So, si A yung traitor dito. Na may pag-asa pa siya. Kasi sign ng hope to. May pag-asa pa siyang magbago. So, ngayon, may will tayo. Will at hat. Ano nga ba ito? So, ang dating sa akin, teka, ano ba combination? Babalik ang respect sa connection na to. Ganun ang dating. Kasi may hot di ba? Ang hot ay isa sa simbolo ng respect. Kumbaga, yung hat ay parang crown. But anyways, ganun ang dating sa akin. I-symbolize niya ang respect. Dito naman ay may kinalaman sa progress. Or cycle kasi siya, yung mga bilog pagbalik ba ng respect. Anyways, bakit baliktad to? Ay, nabaliktad. Ay, ibig sabihin may mga baliktad pala na card. May ako na ayusin. May ear tayo para bang may balitang maririnig ang iba sa inyo. Ito magandang magandang senyales na nandito yung lighthouse.
Kasi yung lighthouse, siya yung nagbibigay ng guidance ba sa mga barko, 'di ba? Kapag masama ang panahon, sila yung nag-iilaw-ilaw o pag madilim. So in short, may something like universe or someone na maaaring tumulong in times of crisis. Yun na yung news na paparating dito sa air. So again, in times of crisis, may paparating. So more like may tutulong pala para pagbatiin yung mga bida natin, si A at si B. Yun yung maririnig na balita dito. Or pwede rin kasing ear ay pag-rinig ng advice na para bang in-encourage na humingi ng payo sa mga taong wise o matatanda na o matured. O be open sa topic ng counseling o therapy. Ngayon, may boy tayo. Boy at B. So, ang dating sa akin, in-advise ang socialization or pag-pay attention sa topic ng career. Kailan kaya to? Or may new progress, new job, new found friend. So case to case basis. Kasi may child tayo eh. Parang may something na mag-start or magbibigin. So again, new job, new found friend. Or kung di man ganun, halimbawa may trabaho naman. Eh mukhang may something yun na paparating like promotion or paglipat sa ibang department. Basta parang may something na pagbabago na maaaring mangyari sa topic ng career dito. Dahil nandito tong B. Kasi yung B ay pwedeng may kinalaman sa mga kaibigan or work. Kasi busy lagi yung B, di ba? Lagi silang gumagawa ng honey. Ayan. Nahulog to. Kaya lang 3 yung lumabas. Mag-i-end na ako sana eh. So, ito na yung final nating advice o prediction.
May heart moon at 3. Well, ang dating kasi ito yung romance. Okay? Topic ng romance. Ito naman moon kasi dito sa deck na to. Sinisimbolize niya yung pagiging chaotic ng feelings. Drama, too emotional, or being psychotic, dramatic, chaos ng feelings plus romance equals 3. Ito ay card ng growth. Saka stability, dahil hindi mo naman siya agad-agad mapapatumba agad-agad yung puno na yan. Hindi madaling matumba ang puno, lalo kung malaki. Kaya stability. Siya yung card ng growth at stability. So, ibig sabihin, dahil sa ganitong nangyari na nagkaroon ng cheating, magiging lesson learned na lang yon, na hindi na lang ulitin, diba, in the future. At yung lesson na yon, yun yung magsisilbing growth or wisdom dito sa tree. Na para ba magkakaroon ng new level, kasi tree ay patangkad ng patangkad. Kakaroon ng new level o progress kasi nga growth siya eh. So may something na maaaring mangyari in a good way dito sa tree. So ibig sabihin kung sa second chance, may chance pa ng pagbabago at mukhang hindi na siya uulit sa maling gawain dahil nagtanda na siya, yung si A. Kasi yung ginawa niya na pagkakamali, hindi niya naulitin at itutuwid niya ng pagkakamali niya. So yun dating dito. At magiging matured na siya. So from immaturity, magiging matured na dito kasi nga tumatangkad ang puno. Hindi na siya magiging somewhat boy dito or girl. Anyways, dito na tayo sa clue. Ito yung, bago tayo mag-clue, ito pala. Basahin ko na lang tong part na to. General advice sa ganitong klaseng sitwasyon or para sa bida natin sa kwentong to. Kukuha lang ako ng isa. Basahin ko na lang. So again, general advice pero naging 3. Basahin ko na nga lang para mabilis. Kaya naman ang layo. So sabi, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ayun nga yung nangyari. Dito na tayo sa clue.
So, ito yung possible mga bida sa reading na to. Si A or si B, pwede rin dito lumabas yung third party. Ngayon, kung di man para sa inyo at feeling nyo ay para sa kakilala nyo, ilalagay din natin. So, dun muna tayo sa ay sama na nga natin. 3 lang, ha? Yung 3 card, pwedeng lumabas dun yung mga bida, si A at si B, yung third party at yung kakilala. Okay? 3 card na lang para mabilis. Scorpio, Gemini, Taurus. So, yan yung clue. Ayan. Maglagay din tayo ng isa pang clue o description. So, same instruction. Kung di man tumama sa inyo itong clue natin o description, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, dito may woman, babae, practitioner. So, pag practitioner, pwedeng lawyer o doctor or may trabaho na lang in general. European. So, may someone na European o nasa Europe. Or kung di man ganun ay foreigner. Kung hindi pa rin, di papasok na dito yung nasa abroad or long distance relationship. So, may someone na nasa abroad or nasa long distance relationship o foreigner ang partner o nasa foreign land. Ngayon, last na to. So, may someone na mahilig mapakulay ng buhok. Fun colored hair. Masyado pala maliwanag, Anyways, dito na ako mag-end. Kaya lang woman teka. May woman kasi tayo, so probably siya to. Siya tong lawyer, doctor, or may trabaho. Or baka lahat sila may trabaho, pero specifically, babae may natapos siguro. College graduate. Pwede rin. Ito regardless kung sino to, itong dalawa. But ito, siya to. Woman. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.